Sa likod ng makakapal na ulap sa bulubunduking bahagi ng Sultan Kudarat, may babaeng ikinadena na parang hayop. Bakit ito nagawa sa kanya ng sarili niyang pamilya? Sa mga bulubunduking sakop ng Mindanao, maraming mga nagkalat na unggoy. Ang iba sa kanila, bagamat iligal, hinuhuli o ikinakadena para gawing pet. Pero sa isang liblib na sityo sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, hindi hayop ang nakakadena, kundi tao. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy. Kasi wala namang makalapit sa kanya. Ang babaeng nakakadena, hubot-hubad at pirming nakatulala sa mga ulap. Naawa ko sa sitwasyon niya. Bakit ganito ang trato sa kanya? Paano humantong sa ganito ang kanyang buhay? Ang babae, itago natin sa pangalang Jane. Dahil limitado ang supply ng tubig sa bundok, pinagkasya ni Damen ang 2 maliit na galon pampaligo sa kanyang kapatid. Ginapakaon ko siya tapos ginaliguan ko siya. Kung ano ang ginapangayo niya sa akin tapos ihatag ko na yun. Naawa kasi ako sa kanya. Pero kapansin mo, gada siya gada bata. Kaya ikaw gada itu di ketiga na, tapi bata. Sa gifa ka nami, kaya kung dosa namin daw ko lago kay fifian di tapos padigusan di kami daw hadi di. Nag-iba raw ang sitwasyon simula nung ang isipan ni Jane parang laging nasa alapaap. Alagaan ng masakit. Antosan ko din ni ngaya ko da makuha mahagtay. Palangga ko abi siya tapos nang Sa tabi ng kubo ni Damen at ng isa pa nilang kapatid na si Jomar ang pwesto ni Jane para itong scaffolding na gawa sa kahoy kung saan siya pirming nakatalungko. Nasa gilid lang ng bangin. Wala siyang proteksyon sa ulan o sikat ng araw. Kung sa kumasitanan di, gangan di, o ikisin di. Hindi ba siya giniginaw? Hindi di, kang ginadaman di ba di. Daman baroy di ako pagpandam ko datas. Dahil ako ba na rin gusto di do ko magpadafag-dafagin. Ya, dan natamanan di. Mula ada gue ke kubah do siya, di kriko ke, mula kubah di. Ada masih anak kubah do, maka doang dah do, naik kan mana do. Ko mudan, bukan dasak ko. Ko semua udan yang kadigat-gadan, sako na dun din. Umabot nga sa puntong si Jane kinailangan ng ikadena. Masakit man sana pero wala naman kasi kami kasing magaway dahil mahirap lang kami. Grama ka na, di ko sana na lang kanina, di. Kasi magsakitan, di. Tao ko dun, kasada. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy. Kasi wala namang makalapit sa kanya. Pero nasaan ang mga magulang ng magkakapatid? Dito sa liblib ding barangay ng Lagubang sa kaparehong bayan.
Natagpuan ng aming team ang kanilang tatay Martin na matapos mahulog sa bangin nito lang daw nakaraang taon na baldado. Nahulog ako sa balay. Mutong inupisahan sa akong sakit. Pag hospital ko, buhay ako ka tindog. Ayon kay tatay Martin, nagsimula raw magbago ang mga kilos ni Jane taong 2018 nung nabuntis siya sa edad na 18. May lalaki dito sa amon, naga-star upod nila. Pag abot na ako dito, nabatian ko, may nahimo na sila. Mga 3 kabulan, nabalang ko na, nagbuntis na siya. Dada kada nakapansin do kada tagpud betro de sigo. Double de kada. Sa ika-5 buwan ng pagbubuntis ni Jane, hiniwalayan siya ng kanyang nobyo. Kay kun ano ang himuon niya, kung ikuan ko siya, mangakig, manglabo. Sidok-dok do sa getak di. Kawan kay kadi sa ground nagkang dakanag di. Mendinoit yang ada to si Fior. Mendino to kay finana. Mabuti na lang daw at ligtas pa rin itong nailuwal ang kanyang anak. Ang 6 na taon na ngayong si Linlin, hindi niya tunay na pangalan. Ang nag-aalaga rito, ang kanyang lola Salia. Ang kadena, 5 pa lang nakabulan. Buhay naman ko mahimo. Kaya hindi mauwi makamising kaya maglagas. Kaya basi mapatay pa, kontra nga nakadena na lang. Sa mga bibihirang pagkakataon na kinakausap ni Jane ang kanyang mga kapatid, iisa raw ang kanyang binabanggit. Ha? Bulong? Ay kag dia to gisan di. Bulong ko kon dian ko kay nda kan bulong. Pagman makulong nan magagat kon na may bulong tayo ko. Sabi nila, bakit hindi natin ma'am ilapit kay KMGS? Pagkaalam namin ang KMGS, immediate kaagad na aksyon. Kaya nito lang Huwebes, sa koordinasyon na ginawa ng ating programa, nagkasa ng rescue operation ang provincial government ng Sultan Kudarat at ng kanilang rural health unit. Sa paggabay ng isang nurse na trained sa mga mental health patient, sinubukan nilang kunin si Jane. Nahiga ko ka nagamay. Nakita kay. Ano ti? Ikaw madali kan. Nung una, halatang lito si Jane sa nangyayari at ayaw sumama sa rescue team. Wa, ihasik ka ako na, witan ako na, miko inda kalma ko. Magbalik ka Dua jado. May lat ko do. Hinad. Sagway ka. Oh, buwan ko. Oh, bang kada. Na Pajama. Munot ka kumi ha. Pumayag naman itong bumaba. Pero ayaw pa rin niyang magpa-check up. Hanggang naisipan ng barangay na tawagin ang isang importanteng tao sa buhay ni Jane sa pag-asang ito ang kukumbinsi sa kanya. Walang iba kundi ang anak ni Jane na 4 na taon na niyang hindi nakikita, si Linlin. Saya ka, tigang ka anak ko. Kira ka rin. Hai, kira ka rin. Hai, Anak ka ba? Anak. Hira ka ba ganyan anak ka? nakatak. Tidak ketak. Ano to? Sa pa unicorn. Sakay truck daw. Ay sa kaya truck. Makalipas ang mahigit 2 taong pagkakagapos, si Jane nakalaya. At ang matagal niya ng hiling, Bulong ka kon dian ko kay nda kan bulong. matutupad na.
Dinala ng aming team si Jane sa pinakamalapit na pagamutan. Based sa assessment namin, may psychosis na talaga siya. Sa kanya kasi during pregnancy, may psychosis na siya. Usually ang psychosis kasi yung imbalances sa mga brain, pwede biological siya, tapos triggered lang siya by stress. Sa ngayon, hindi naman siya violent. Kaya pa naman siya dito sa community. Dapat 1:20,000. Sa ngayon, kurang 49,900 plus na. So, dapat 3 na dapat ang ating doktor. Pero 2, isa lang ang permanent. Out of 20 barangays, yung poblasyon lang yung kapatagan dito, yung valley, lahat bundok, talagang malalayo sila. Ang kanilang Rural Health Unit nangakong tututukan ang kaso ni Jane. Sa ngayon, meron tayong mga medicines. Lahat talaga free pag pumupunta sa amin. Yung sa amin lang is yung compliance ng patient na magpunta talaga. Kailangan kasi na partnership ang paggamot sa patient. No? Hindi lang siya pwede na sa government lang. Nagpaabot rin ng tulong pinansyal ang aming programa. Kami na mga barangay official, handa magtulong sa kanila at sa lahat nilang kakailangan po. Kumarbak kay bago di defindi dengan di garbak edo nami garbakan ako makakit na bantan ni iya di fakan kay kanagdi. Ko doon sa mihudoyak namin sa nami kuka, mo brigan ke. Ani farayak nagdi, away di mamriku, away di mam. Umaasa silang sa lalong madaling panahon, gagaling na si Jane. At kapag nangyari yon, mahahawi na ang mga ulap ng kanilang pangamba. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.